May death threats na raw ang mga nagpakilalang ex-Marines at mga tauhan umano ni resigned Congressman Zaldico. Pero naninindigan sila na walang nagkumpas sa kanilang paglitaw at aligasyon ng umano'y delivery ng male-maletang pera sa ilang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Pinasinungalingan ni Atty. Vito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines, ang bintang na ang mga Duterte ang nasa likod ng paglantad ng kanyang mga kliyente. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi raw siya nakikipag-usap sa mga Duterte. Ako po ay before God and men, I can say na wala. No? In fact, wala nga akong nakakausap sa mga Duterte. Si Vice President, never ko pa yan nakausap. Bumuelta rin siya sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang isa sa mga larawang isinumite ng 18 ex-Marines na naghatid sila ng pera sa isang kongresista ay nangyari noong panahon pa ni FPRRD. The Ombudsman has a lot of conclusions already before even investigating. He might as well do the entire investigation, hindi partial. No? As I said, ang dami na niyang nasabi, hindi pa nga niya kami pinapatawag. Aniya, ang paglabas ng mga dating sundalo ay dahil sa pagmamahal nila sa bayan. At inamin niya na nakatatanggap raw sila ng sangkatutak na death threat. Iginit din niya na hindi na raw kailangan pang magbigay ng mga umano'y dating marino ng individual na salaysay. Nakinontra naman ang National Bureau of Investigation. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Ani matibag, may katotohanan ng mga pahayag ni Ombudsman Remulla na naganap ang hatiran ng maleta noon pang panahon ni Digong. Meron po, kaya nga po gusto namin silang tanungin at i-confront sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. Dumipensa rin ng NBI na hindi nila inaabogaduhan ang mga di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. Sa katunayan nga raw, ang kampo pa nila ang tila umiiwas sa NBI dahil hindi raw ito ganong humaharap sa kanila at puro pamidya lang. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.